Bago natin simulan ang pinakahuling batas ng kapangyarihan, huwag kalimutang isubscribe ang channel na to at mag-comment ka para mas ma-rekomenda ang video sa iba pang katulad mong naghahanap ng diskarte sa buhay. Ngayon, bakit nga ba sinasabi ni Robert Greene na ang ultimate power ay nasa pagiging formless? Ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano mo ito gagamitin sa tunay na buhay? Assume formlessness. Ibig sabihin, huwag kang manatili sa isang anyo. Kapag matigas ka, madaling basagin. Kapag predictable ka, madaling hulaan. Pero kapag adaptable ka, mahirap kang kontrolin. Kung titignan mo ang kasaysayan, lahat ng matitibay na imperyo, Rome, Spain, at kahit mga hari sa Asya, bumagsak dahil naging masyadong rigid. Hindi sila marunong mag-adjust. Samantalang yung mga taong flexible, sila ang nakaka-survive. Si Bruce Lee, isang martial artist, laging sinasabi, "Be water, my friend." Dahil ang tubig, kaya niyang mag-adapt sa kahit anong lalagyan. Walang makakahuli sa kanya dahil wala siyang permanenteng anyo. Si Sun Tzu sa The Art of War, isang kilalang Chinese strategist, sinabi niya, ang pinakamalakas na hukbo ay yung hindi madaling hulaan. Yung kaya magpalit ng taktika base sa sitwasyon. Nokia dati ang pinakamalaking cellphone brand. Pero nang dumating ang smartphones, hindi sila nag-adapt at bumagsak sila. Samantalang si Apple at Samsung, mabilis nagbago ng strategy kaya sila ang namayagpag. Sa tropa, meron laging isang tao na predictable. Lagi siyang maingay, lagi siyang bida. Alam mo na ang gagawin niya, kaya minsan hindi na siya pinapansin. Pero yung tahimik, flexible, minsan makulit, minsan seryoso, hindi sila mabasa. Kaya mas napapansin at mas nirerespeto kung empleyado ka na marunong mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon, marunong makisama sa boss, sa kapwa-empleyado, at pati sa kliyente, mas nagtatagal ka. Pero kung matigas ka at iisa lang ang approach mo, madaling ka mawalan ng trabaho. Sa relasyon, kapag masyado kang predictable at lagi kang available, nawawala ang excitement. Pero kung marunong kang mag-adjust, minsan sweet, minsan mysterious, mas humahaba ang attraction. Sa Laws of Human Nature, ipinaliwanag ni Green na natural sa tao ang maghanap ng pattern. Gusto natin malaman kung ano ang susunod na mangyayari, kaya kung predictable ka, nawawala ang interes ng tao sa iyo. Pero kapag hindi ka mabasa, kapag hindi nila alam kung ano ang susunod mong gagawin, napipilitan silang magbigay ng atensyon. Ito ang dahilan kung bakit nakakaakit ang mga taong unpredictable, kasi pinapagana nila ang utak ng ibang tao at scientifically proven ito. Ang tao, kapag may uncertainty, mas tumataas ang dopamine sa utak nila. Kaya mas naa-addict sila sa paghahanap ng sagot. Yun ang epekto ng pagiging formless. Mapapansin natin sa politika sa Pilipinas, yung mga leader na hindi masyadong lantad ang plano, mas pinapansin. Kasi iniisip ng tao, ano kaya ang susunod niyang hakbang? Kaya sila nagiging mas makapangyarihan. Kung content creator ka at pare-pareho lang lagi ang nilalabas mo, eventually magsasawa ang audience. Pero kung marunong kang mag-iba ng style, minsan seryoso, minsan nakakatawa, mas tatagal ka. Sa simpleng pakikipag-usap, kung palagi mong nilalabas lahat ng iniisip mo, madaling hulaan ang galaw mo. Pero kung minsan nagtatago ka ng plano, mas nagiging matimbang ang presensya mo. Kaya tandaan, ang pagiging matigas ay parang hawla, nakakulong ka sa sarili mong anyo. Pero ang pagiging formless ay parang tubig, kahit saan kaya mong mag-survive. Kapag natutunan mong magbago at mag-adapt, wala ni isang tao ang makakakulong o makakatalo sa iyo. Ito ang huling aral ng kapangyarihan. Assume formlessness. Kung gusto mo pang matutunan ang mas malalalim na sikreto ng kapangyarihan at kalikasan ng tao, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Dahil dito sa channel, binubuksan natin ang mga lihim na hindi itinuturo sa eskwelahan.